Uy, puta. Di mo talaga mahulaan yung lubak dito sa Roas Boulevard eh. Ah, isa rin sa advantage ng side mirror ko ngayon, eh, kapantay ng handlebar ko. So, pag alam kong kasya yung handlebar ko, kasya na rin ako. Ako lang kasi sa barkada ko yon. Sabi ng ka-workmate ko, upload mo na lang sa YouTube para alam mo yun, mas makasave ka ng storage. Kaya nag-decide ako mag-upload. Sayang kasi yung mga clips. Kahit nga ngayon nga, ang dami ko pang unedited na clips dun sa ano ko, sa mismong storage ko, sa hard drive ko. Kaya naisip ko, ay pa sige, ano ko na nga lang, edit ko lang nga lang. Kahit mga putyo-putyo lang. Kaya pa sige, di naman ganun ka-transition yung mga ano ko. Di naman ganun ka-transition, pattern yung post ko. Kasi kung ano lang yung nakikita ko maganda, gusto lang yung pinopost ko eh. O minsan, kahit hindi naman maganda hindi naman maganda, post ko pa rin yan. Basta pag trip ko i-post. Minsan may mga YouTube clips kasi ako na yung mga clips ako sa action cam na hindi ko na ini-edit. Yun. Eh, yung rason ko talaga kaya ako nag-upload sa YouTube. And then syempre, yung sa moments ng asawa ko sa amin, ay pag dumating yung panahon na magkaano na kami, magkaanak na or magkaroon na ng pamilya ba. Siyempre, titingin-tingin na lang, bibihira na lang mag-rides. Kaya nga ngayon ano talaga, sulit, sulit-sulit talaga yung pagra-rides. Ito masarap umalis ng tanghali. Ba't gustong gusto mo umalis ng tanghali? Walang salat, walang tao. Chill ride ka lang. Minsan nga may mga nadidelete ako. Tapos minsan may pinapahanap sa akin yung asawa ko yun sa clip na nakita niya. Then minsan nadidelete ko na lang, di ko napapansin. Kaya minsan talagang ginagawa ko talaga edit tas dispose. Yun. Yun lang naman talaga pinaka reason na. Things to remember, una, magpa-load ng RFID, plan your trip, dahil nga sa inyo magiging ruta nyo. Pinaka-importante sa lahat, magpa-load talaga yung RFID. Kasi pansin ko marami sa iba talaga, lalo sa mga four wheels, yung hindi talaga nag-load, tas di chine-check. Ako kasi, ako yung tipong tao na ano, respect each other's time. Oh, ito na naman yung side mirror ko. Mabalakas na naman ang hangin. So kanina naka fifth gear pa lang ako noon. Kung napindot ko lang yung gear down nang hindi ko nalalaman. Kasi may mga mababait. So, things to consider talaga rin yung ano, preparedness mo sa pagdadrive. Kasi marami akong nakikitang driver talaga. Minsan naisip ko rin sarili ko, yung past accidents ko. Yun yung mga di ako mindful. Hindi ko naiisip masyado. Like, kompletong tulog. Basta makabiyahe, may nahabol na oras. Yun yung ano, talagang pine-prevent ko. Kaya as much as possible, kung may nahabol kami ng oras ng misis ko, chinichill lang naman namin. Chinichill na lang namin. Wala tayong magagawa eh. Nandiyan na eh.
Kunwari kung late na kami sa event, kung motor gagamitin namin, ayun, hindi na kami nagmamadali, chill na lang. Pero sisingit pa rin, try lang. Pero yung sabi mo magmamatulin, di na. Ang risky na eh. Kapag ka kasi medyo pilit na yung ano mo, medyo pilit na, ano na, alam mo yun, baka mabad omen ka or may mangyari pang masama. As much possible, pag bumiyahe ka, yun nga, preparedness sa oras. Kung malilate na, wag mo nang habulin. Tanggapin mo na lang yung kapalaran mong late ka na. Yun. Then pangalawa, siguro ego. Yan. Ako, kahit nakasasakyan o nakamotor, kahit ako sa sarili ko, alam ko yung ano eh. Ganun din ako eh. Nasasabi rin sa akin ng asawa ko yun eh. Na maigo ako sa kalsada. Like, kumbaga, makat lang ako. Or minsan, ano, may masingitan lang. Ano, nagre-react ako. Ayun. Pero, sabi ko naman sa asawa ko, siguro may mga times lang, may mga, siguro mga out of, dati kasi, out of 50-50 talaga ako. Minsan, talagang maigo ko. Minsan, maano ko eh. Mapagbigay, ganun. Pero ngayon talaga, ano talaga, ang pinaka best way talaga na gawin mo is iwan mo talaga yung ego mo sa bahay. Ego mo sa pagdadrive. Kasi tama nga yung sabi nung isang vlogger, nakalimutan ko na nagsabi nun, na parang di ka naman nakikita sa loob ng sasakyan, di ka rin naman nakikita sa helmet mo. So parang wala ka naman dapat dahilan na ano, parang wala ka dapat ikahiya. Kung tingin mong napapahiya ka, eh normal lang yun. Sabihin natin may mali ka na businahan ka. Move on. Pag ganun, ngayon ngayon na yung usually na ginagawa ko. Kapag ka nakakata ko, tinataas ko na lang kamay ko. Minsan naman, ano parang nagkakamali rin. Sa mga malilit lang na insidente. Siyempre kapag yung mga full stop yan, yung mga sa expressway full stop, tailgating, yan talaga. Life threatening yan. Kumbaga nakalusot ka sa una, hindi imposibleng hindi sa pangalawa. Kaya kumbaga kailangan be mindful ka pa din. May mga pagkakamali minsan na hindi mo na maibabalik. Wow, pugot yun Forever na madadamage. Ako nakaranas na rin kasi ako ng aksidente. Kumbaga sobrang ingat ko na rin nun. Maingat na ako nagmamaneho pero hindi mo talaga masabing aksidente. At sinasabi nila. Hanggat maaari, ingat talaga. Iwan yung ego sa bahay. Yan, ano lang. Siguro kapag ka nagkainitan kayo, alam mo yun, ikaw na yung una magpasensya. Siguro yun yung pinaka best approach. I-de-escalate mo na lang yung problema. Sabihin natin, may ego siya. Ikaw, iniwan mo yung ego mo sa bahay. Siya hindi. O at least, di ba? Nung nalaman niya na maigo ka, checkpoint. Checkpoint. Meron na akong papel. Thank you.
Yun. So, tama tayo sa ego. Alam mo yun, di ka mahahawa sa kanya eh, ikaw pa may impluwensya mo pa siya eh. Kasi ngayon, ang dami ng uso, road rage. Kami nakakatakot na rin ngayon. Di mo alam, baka iba may dalang armas. Kaya di mo masabi ang di mo masabi yung kapasidad ng tao. Kaya as much as possible, magbawang ka ng pasensya. Yun ang pinaka best way, pasensya. Eh, minsan kasi, mahirap din kasi yung, oo nga, nagpasensya ka pero sarcastic ka pa. Dapat yung lang, yung bukal sa loob mo, yung pagpapasensya mo. Oh, alam mo yun, yung, minsan kasi ako ginagawa ko, may mga instances na may ganun na akong insidente. Pero ang ginagawa ko lang sarili ko, lang, humihinga ako ng malalim bago ako makipag-interact. Like, I mean, pero minsan talaga may mga tao talaga sasagarin ka, yung tipong sobrang aatakihin ka ng aatakihin ka kagad ng dada. Alam mo yun, yung minsan nadadala na lang ng emosyon. Minsan kasi hindi ko lang alam sa ibang bansa nag-a-apply din. Dito kasi sa Pilipinas kapag alam nilang malambot ka talagang aatakihin ka nila sa eh. Sisintakin ka talaga eh. Kaya pinaka best solution mo na lang diyan, nagkaroon ng aberya, gagawin mo, tumawag ka na lang kaagad ng rescue. Kung nasa expressway ka, tawag ka ng marshal. Oh, may hotline sila eh, para doon. Tawag ka ng police or tawag ka ng malapit na barangay kung meron doon. Pero kung may traffic, may nagta-traffic or traffic enforcer, mas mabuti yun na muna yung tawagin mo. Then sila yung mag-a-assist sa'yo kung ano yung mga next steps. Minsan kasi meron yung tinatawag na yung nagne-negotiate. Magne-negotiate kayong dalawa, pagbabatiin muna kayo. Pag-uusapin muna kayo. Ay, nangyari sa amin sa expressway dati, yung pag-uusapan kami. Siyempre, kapag hindi nagkaintindihan, dadalhin na kayo mismo dun sa station. Yun, as much as possible, ginagawa talaga nila is de-escalate nila, like pinag-aayos kami. Minsan kasi mainit yung tension eh. Hindi nagkakapatawaran. Pero yun nga, hindi sa lahat ng pagkakataon, laging panalo. Just to make the story short, yung nangyari no, natalo yung natalo yung nakasagi sa akin. Then syempre, bilang makatao, binawasan ko na lang yung danyos. Diba? Yung sinasabi natin, di sana kung nagpakumbaba, diba? Nagpakumbaba siya, napag-uusapan, ganyan. Actually, pumayag nga ako sa pumayag nga ako sa installment eh. Mabait din siya. Kasi nung sinabi nga installment, o sige, installment, walang problema. Nabayaran naman niya ako. From time to time, nag-PPM naman siya sa akin kung may pera na siya. Mabait din siya. Swerte lang talaga yung nakaano sa akin kasi mabait. Ayun. Pero syempre, di ko rin naman ginusto yun. Hindi ko kasi hindi ko kasi alam, may magasgasan syempre. May lesson lang din. Lesson lang din sa kanya na mag-ingat siya sa daan. Hindi dahil na hindi dahil sa parang matapang ka o maigo ka. Ako kasi ang iniisip ko kasi yung good side eh. Pag sa ganong insidente, lalo
nagkaroon ng problema o aberya, umabot kayo sa demandahan bago pa umabot.